Kung ang workout program mo ay chest, shoulder at triceps, anong exercise ang una mong gagawin? Chest ba? Shoulder? O triceps? Manatili ka sa panonood dahil may bago ka na namang matututunan. Yo, all these thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night. Yeah, I can't think straight, need the light. Hello kila Vivian Muñoz Mayo, Antang Negra, Daner Macasiano, at kay George of Qatar. Salamat sa inyong suporta mga kaprakti. Kadalasan, kapag ang workout program ay chest, shoulder at triceps, ang chest ang unang ginagawa. Sa back at biceps naman, back ang una ring ginagawa. Tama naman, dahil dapat talaga nating unahin ang mga big muscles, lalo na kung ikaw ay baguhan pa lamang. At karamihan sa mga exercises para sa mga malalaking muscles ay mga compound exercise. Ang compound exercise mga kaprakti ay isang uri ng exercise na maraming muscle part ang tinatamaan kapag ginagawa ito. Ang chest, back at legs ay kabilang sa mga big muscles. Halimbawa sa chest, kapag nag-bench press ka, nasasapul dito ang chest, pero nadadamay din ang shoulder at triceps. Kaya ang bench press ay tinatawag na isang uri ng compound exercise. Pero alam nyo ba, na habang tumatagal ka sa larangan ng bodybuilding, dapat mapagmatsyag tayo sa ating sarili. May mga pagkakataon kasi na hindi natin namamalayan na hindi na pala pantay sa paglaki ang ating mga muscle. Ibig kong sabihin, hindi proportional ang laki ng ating mga muscles. Halimbawa, mas malaki ang triceps kesa sa biceps. O di kaya, ay malapat ang back, pero maliit naman ang chest. Di ba pangit tignan? At ayaw nating mangyari ito. Kung ito ang problema mo ngayon sa iyong katawan, pues, makinig kang mabuti upang maremedyohan natin yan. Kung ang workout program mo ay chest, shoulder at triceps, at sa tingin mo ay napag-iiwanan ang iyong triceps, sa halip na chest ang unang gawin, unahin mo ang triceps. Dahil sa mga unang exercise na gagawin mo, ito yung pinakamalakas na kondisyon ng iyong katawan. Kaya tiyak, makakapagbuhat ka sa triceps ng mas mabigat kesa dati. At dahil dyan, mabilis makahabol sa paglaki ang iyong triceps. Sa kabilang banda, kapag hinuli mong gawin ang chest, mapapansin mong bumaba naman ang bigat na binubuhat mo dito. Ito ay dahil pagod na ang mga braso mo dahil sa triceps at shoulder exercises. At normal lang yan na mangyari. Pero okay lang, dahil ang hinahabol mo naman ay ang iyong triceps. Ganito naman ang gawin mo upang hindi mangyari sa iyo ang pagkakaroon ng hindi proportional na laki ng muscle. Pwede mong baguhin ang iyong workout routine. Halimbawa, kung ang workout program mo ay ganito. So they compensate with everything external. Not trying to throw shade, no way. I'm just trying to find a meaning of life. Hey, there's happiness if you try to live the right way. Forget about what. Kunin nating halimbawa yung day 1, kung saan ang program mo dito ay chest, shoulder at triceps. Mapapansin dito sa Lunes, chest ang una mong gagawin. Pero sa Friday, shoulder naman ang uunahin mo. At sa Wednesday, sa susunod na linggo na ito triceps naman. Ibig sabihin nito, tuwing day 1, hindi laging chest ang inuunang gawin, kundi salitan sa bawat araw. Sa ibang salita, rotation dapat sila ng chest, shoulder at triceps. Sa ganitong paraan, maiiwasan mo ang hindi pagkapantay-pantay ng iyong mga muscles. At lagi kong sinasabi, ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang, dahil kailangan mo rin dito ng sapat na tulog at tamang nutrisyon. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless!
I can't see, I'm too tired to function, but too lost to sleep. Ay, I think I need to be on something medication.